ang bagong iskandalo na nabulgar. Ngayon, na ipinost po sa Facebook account openly ni Attorney Glenn Chong, kung saan binabanggit po niya na si Martin Romualdez ay nakipagsagwatan kay Chairman George Garcia at sa COMELEC para palusupin muli ang kanyang asawa na umupo bilang kongresista. Diba, hindi siya kontento na isang district lang ang hawak niya sa Tacloban. At yun lang ang nakakakuha ng pork barrel at nakakakuha ng pondo. Bagamat mataas, no, umaabot sa billion-billion din ang mga pondo na kukuha ni Martin Romualdez by being the Speaker of the House. Hindi pa siya kontento. Mayroon siyang party list na tinatawag na tingog party list, no? Tingog ng mga magnanakaw. Ang yan ang ibig sabihin yan, eh. Hindi naman yan tingog ng mamamayan, no? Kundi tingog is voice, no? Ang ibig sabihin po ng tingog ng mga magnanakaw. Tingog ng mga buhaya. No? Ang kanyang party list na tingog party list ay nakakuha po yan ng nakaraang eleksyon ng 2 seats. So equivalent sa halos 3 distrito o mahigit pa. Kasi ang party list po, ang kanyang kinakabig o kanyang kinukonsidera bilang constituency ay nationwide. So ang allocation ng pondo niya mas malaki na pwede niya makukuha, posible, kung ikukumpara sa isang district representative. So mantakin mo representative na si Martin Romualdez, doon sa distrito niya, ang asawa niya at ang kanyang aso na si Judah Cedric ay representative din sa party list, so 3. And we're talking about 2022 to 2025. Okay? Ngayon ang ginawa niya, negosyo niya sa party list, kinasabwat ang COMELEC according to the revelations and expose ni Attorney Glenn Chong. Ano pong ginawa niya? Pinatakbo niya ang tingog ng mga magnanakaw party list at inilagay niya si Yeda na asawa niya. By the way, sa hindi pa nakakaalam, si Yeda Romualdez po ay chairperson ng Committee on Accounts habang Speaker of the House si Martin Romualdez. At grabe, ano? Grabe. Sadali lang, ha? Bakit ibang pumasok? Grabe palang nangyari. ano pong ibig sabihin yan? Conjugal dictatorship po yan. Ang pundo at kapangyarihan ay kontrolado lamang ng dalawa, ni Martin Romualdez at ng asawa niya. Kasi pag ikaw ang chairperson o chairman ng Committee on Accounts, sa iyo po dumadaan ang approval ng pagpaparil. Dahil lang, ha? Medyo nagka-problema at Sa iyo po dumadaan ng approval ng pagpaparelease ng mga pundo na gusto mong Okay, so to get more sales, I need an AI-powered chatbot. Let's find one. bigay sa mga kongresista. Hindi sila makakakuha ng pondo, proyekto, o kaya mga perks na ipinamumutmut mula sa pondo at kabanang bayan na ginagamit at nilulustay. Pondo at kabanang bayan na ginagamit at nilulustay at pinipinawaldas nila Martin Romualdez at nila Marcos sa pera nila ito. Hindi ka makakakuha kung ikaw ay kongresista kung hindi ka dumaan doon sa opisina at mapaprobahan ka ni Yeda na asawa ni Martin Romualdez. So ngayon, ang ginawa niya na iskandalo, nitong 2025 elections po, pinatakbo niya ang ibang mga pangalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Hanggang 6 na nominees po yan. Inilagay po ni Martin Romualdez sa pang-6 na nominee, si Yeda. Para kunwari, wala siyang interest, diskarte, style bulok, di ba? Yan ang tinatawag, style bulok. So number 6 nominee lang si Yeda. Bagamat siya ay incumbent, sorry. Maganda kasi pakinggan yung siya ay incumbent, inilagay siya ni Martin doon sa pang-6 na posisyon bilang nominee. Ngayon, nang manalo na ang party list na tingog ng mga magnanakaw nila Martin Romualdez, ay nag-resign ang nominee number 3, 4, and 5. So, mababakante po ang seat number 3 sapagkat 3 seats po ang makuha o nakuha ng tingog ng mga magnanakaw party list na ito ni Martin Romualdez.
Binulgar po ito ni Inday Sara Duterte na gano'n nga ang taktika ni Martin Romualdez. Magkaroon siya ng party list nang sa ganun po ang mga pundo ay maipa-channel niya mula sa pundo ng gobyerno at buong Pilipinas ay gagamitin niya na para bagang ito ay kanyang political base. So, bantagin nyo ang 1, 2, 3, wala doon ang asawa ni Martin Romualdez. So, nangyari ngayon, 3 ang nakuha nilang seats, no? Alam na natin kasi ito ay maniobrado, ito ay manipulado, at ito ay diskarte ng Comelec, no? Kagaya na nangyari po sa diskarte nila na hindi nila pauupuin ang Duterte Youth Party, bagamat nakakuha ito ng 3 seats, no? Para makapasok itong Gabriela NPA Recruiter, NPA Lover Party List na barkada nila Martin Romualdez at nila Marcos. Going back dito sa ginawang iskandalo ni Martin Romualdez, pinaresign po ang nominee number 3, 4, and 5. Therefore, aakyat si Yeda. 3 pa rin po ang party list na nakaupo para sa tingog ng magnanakaw party list ni Martin Romualdez. Saan pong iskandalo dyan, mga kababayan? Martin Romualdez would like to make it appear that they are not interested, kunwari, dito sa party list na ito. Kasi number 6 lang ang kanyang asawa na nominee. Pero ang iskandalo, parang alam na ni Martin Romualdez na 3 ang makukuha nilang pwesto sa party list nila na tingog ng magnanakaw party list, mga kababayan. Kaya, sinasabi ni Atty. Glenn Siong, hindi niya inilagay sa number 3 o number 2 si Yeda para itago, kunwari, na siya ay hindi interesado na ang kanyang asawa ay uupo sa tingog ng magnanakaw party list. Bagamat nakaupo na ito. Ako naman magbigay ng opinion, ano. So, talagang positibo yung mga opinion ni Kay Eric. So, very clear kasi niyan. Ang Marcos at saka Romualdez, mandurugas talaga. Mandurugas. Pero mo, yung Marcos, kanila ang gobyerno, anumang appointment, tandem yung mag-asawa. Romualdez naman, tandem rin sa pundo, paggawa ng pundo. Pero lahat niyan, ang decision pa rin yan, final, na kay Araneta. Kaya masiga ang Araneta kaysa Romualdez at saka Marcos. Ganun ang ating bayan. Yan yung nangyari sa ating bansa. So, paano bang gagawin natin sa ating bayan? Ano ang solusyon? Ayaw ko na kasi magsisigaw, Kiss pa ba Ayaw ko na magsisigaw, Gigil na rin talaga ako, Pero pigilin ko na lang sarili ko, talagang hindi rin makuha sa pagsisigaw, hindi rin makuha sa pagmumura. Basta ang atin na lang dito, tuloy lang tayo mga kaibigan, tuloy lang. Kasi hinahanapan natin ng timing sa tamang panahon, sa tamang panahon. Hihintayin natin yun. Kaya lang, sa totoo lang talaga, gusto kong magsisigaw na naman, pero napipigil ko ng sarili ko ngayon, para nakita lang naman niyo kung gaano ako ka buwisit at galit na galit, na inaakala ko ang Marcos ay gagawa ng matino sa bansa at itayong muli ang Marcos. Hindi, lalo niyang nilugmok ang Marcos, kaya ako'y galit na galit, because as I said, I am diehard Marcos. Magpa-hair follicle test ka na nga lang, bangag, para malaman natin. Alam niyo ibig sabihin ko, Alam niyo ibig sabihin ko,
I-comment nyo lang kung ano ibig ko sabihin. No? Mag-file political test ka na lang. Ibang ano. Para manahimik na lang ako. Diyos ko. Pero hindi rin ako papayag na mag-aantay ako ng 2028. Ang inaantay ko na lang, yung taong mag-decision. Kasi ako, naka-ready na ako eh. Naka-ready na rin yung kausap ko. Hindi ko sasabihin yun yung kausap ko. Pero hinihintay ko na lang kayo, magparamdam kayo. Marami na tayo. Pero kulang pa yun, magparamdam kayo. Tatapusin natin ang gera. Tandaan nyo yan. Kaso ilang pala yung nagpaparamdam eh. Ibig sabihin, hindi ko pa kayang ibaliktad ang misa. Hindi ko pa kayang ibaliktad ang misa. Kasi nga, ilang pala ng paramdam. Siyempre, of course, galing tayo kaya sa EFP. 1974. Nasa EFP, nasa loob na ako ng EFP, 1974. From 1974, na mag-retire ng 2014, ilang years na yun? 50 years? 74 sa EFP, nag-retire ako 2014. That is 30 plus 14 44 40 years 40 years nasa loob na ako ng EFP until now. Kaya alam natin ang kakayahan ng EFP. Hinihintay na lang natin, kaibigan. Tuloy lang natin. Kasi nakakasawa na palagi paulit-ulit. Anyway, basta hinihintay ko na lang kayo, yung taong bayan. Yung mga matatapang, yung mga nababasa ko sa comment, nagko-comment, mga sika, kayo na lang hinihintay ko. Huwag lang kayo, keyboard warrior. Dapat action warrior, hindi keyboard warrior. YouTuber. Anyway, sa YouTuber, hindi ko challenge kasi hanggang sa YouTube lang naman siguro kayo. But kung lalampas ka sa YouTube, you are welcome to the Filipino Guerrilla Forces. But kung still on the call lang kayo sa social media, hindi ko kayo challenge. But yung challenge ko, yung mayroong talagang makatotohanang laban para sa pagbabago, para sa ating mga kaapo-apuan. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.